Magandang araw po sa inyong lahat mga karabin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karabin natin, nagulantang ang Malacanang. Roque Kinanta, unlimited pondo na bisto. Nako ha, tambaluslos na pahiya sa Senado. Nako, yan ang ating alamin mula rito kay Balita News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balita News TV. At kung bago ka pa lang at dito po na akong subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. So ngayon, meron na silang 26.7 billion, meron pang 1.6 billion confidential and extraordinary. Napakadaming pondo naman na kontrolado ng speaker. Daig pa niya ang presidente. Ang kapal ng mukha mo. Gagamitin ba ito sa panira ng mga kalaban ng speaker? Gagamitin ba ito para pag-alimitin ang politiko ng speaker? Gagamitin ba ito para bilhin ang loyalty ng mga kongresista at ng mga mayor para pagdating ng 2028? Alam nila kung sino. Sistemang bulok. Ito ang nakakagulat. May bagong aligasyon na lumabas sa nangyaring pagdinig sa Senado kahapon laban kina dating Pangulong Duterte at sa anak nito na si Vice President Sara Duterte. Ayon sa bagong testigo na dati umanong miyembro ni religious leader Apollo Kibuloy, nakita umano nito ang mga Duterte sa tinatawag na Glory Mountain kung saan din siya nakaranas ng pang-aabuso mula mismo kay Pastor Kibuloy. Inihayag din ito na doon din anya dinadala ni Kibuloy ang iba't ibang uri ng mga baril, kung saan nakita rin niya umano dito ang mga Duterte na kumukuha ng mga armas. Subalit sa kabila ng mga aligasyon na ito ay wala pa ring pahayag ang mga Duterte. Ito lang mga karabin natin, no? Kung talagang nakita niya, no? Kasi mahirap naman sabihin na nakita ko pero wala kang ebidensya na nakita mo talaga. Dapat may picture ka man lang, di ba? Or video na pwede mong ipakita as evidence, no? Kasi ito rin naman ang problema, no? Itong sa Senado, lalo na po itong si Riz Hontiveros, mga karabin natin, tambaluslos. Bakit nila binibigyan pa ng pansin, oras, no? Itong mga taong ito na nagsasalita lang ng paninira, di ba? Okay lang kung mayroon kayong kung mayroon kang ebidensya, ipakita nyo. Diba, mahirap naman magsalita lang kayo, manira lang kayo ng manira dyan, tapos, diba? At the end of the day, wala pala kayong may papakitang ebidensya. Pero sinira nyo na po yung pangalang Duterte. Diba? Sana, ganun sana. Evidence first, bago kayo mag-akusa. Ha? Parang sa PCSO lang ito At si Kibuloy patungkol dito. Samantala sa iba pang balita, isiniwalat naman ni dating spokesperson na si Harry Roque ang umano'y unlimited na pondo ng Kongreso na tanging si Speaker Martin Romualdez lamang umano ang may kontrol. Ayon pa nga dito ay tila nadaig pa nito si Pangulong Bongbong Marcos Grabe. ng budget na hinahawakan nitong si Speaker Romualdez na tanging siya lamang ang nagdidesisyon, ngunit hindi na umano idinadaan sa budget deliberation at hindi na ipinapaalam pa sa Senado. Ganito anya kagarapal si Speaker Martin Romualdez. So, yan nga po ang problema mga karabin natin, no? Yung Kongreso, di ba? Inaano pa nila pinag-aaralan nila yung pondo ng presidente, pondo ng iba-iba, vice president, di ba? Yung kay VP Sara nga, dumadaan pa sa matindi at masusi at talagang matinding deliberasyon. Diba? Bago nila i-approve yung budget ni VP Sara. Yung tanong po ng taong bayan, sino po ang nagdi-deliberate? Sino po ang nagtatanong? Sino po ang nag-uusisa sa pondo ng Kongreso?
sila na po yan eh. Sila na po yung nag-check, di ba? Sino ang nag-check para sa kanila? Wala bang nag-ano sa kanila? Bago nila gamitin yung mga pondo nila, wala bang nag-uusisa, something na dapat pinapaalam nila yun sa ano eh. Di ba? Sa taong bayan, bago nila, taong bayan na lang, di ba? Taong bayan na lang sana yung desisyon kung okay ba yung mga gagawin nilang project. Ha? Or yung mga pondo nila, di ba? Taong bayan ang mag-check. Kaso nga lang, paano i-check? Nako. Romualdez pagdating sa pera ng taong bayan, ngunit hindi naman anya nito pinaghihirapan. Matatandaan ding nangako noon si Romualdez sa bawat LGU ng bansa na magbibigay ito ng pondo na mahigit 20 million pesos kung ito'y makakakuha ng sapat na pirma para sa isinusulong ng Kongreso na People's Initiative May kapalit na pala. naglalayong amyendahan ang ating saligang batas at upang pahabain din ang termino ng mga nakaupo sa gobyerno at tuluyan na ring maging Prime Minister ng bansa. Itong si Nako. Romualdez o mas kilala bilang sa tawag na Tambaloslos. Kaya naman sigaw nga ngayon ng ating mga kababayan ay dapat na umanong magkaisa ang bawat Pilipino upang ipaglaban at hindi na tuluyan pang malustay ang perang pinaghihirapan ng ating mga kababayan. At narito, panoorin Tama. natin ang buong video. Ang pag-usapan natin ngayon, ang ayuda para sa kapos, ang KITA program or AKAP. Alam niyo ba, nakakaiba itong programang ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para doon sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Pero ito'y kakaiba rin dahil una-una, hindi siya kasama doon sa National Expenditure Plan. Ano ba itong NEP? Ito yung budget na sinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ito yung nagiging basihan ng talakayan sa budget season. Kakaiba rin po ito dahil hindi po ito lumabas doon sa House version ng budget. Ito na po yung General Appropriations Bill. Hindi rin po ito lumabas doon sa General Appropriation Bill na inaprubahan ng Senado. So, ibig sabihin mga karabin natin, kung hindi po ito kasali doon sa budget, no? National budget na pinag-aralan at pinirmahan ng Kongreso at Senado. Yan. Ano ba ito? Palusot. Siningit. Ganun. Ha? Siningit lang siguro ito mga karabin natin, ha? Kasi hindi raw kasali. At Senado rin ng Senado na hindi po nila nakita, no? Itong AKAP na ito, no? Itong project na ito doon sa kanilang pinirmahan. Pero sabi naman po ng Kongreso, pinasinungalingan po nila yung sinasabing hindi po kasama ito. Kasama daw po ito doon sa kanilang pinirmahan at ang lumalabas tuloy, mga karabin natin, ay ang pinalalabas po ng Kongreso ay hindi binasa. Hindi pinag-aralan ng Senado. Nako naman. Hindi rin ito lumabas doon sa final na na-ratify ng parehong kapulungan ng Kongreso. Pero lumabas siya matapos yung tinatawag na BICAM. Ano ba yung mga step-by-step na yan? So, unang po muna, budget call. Tapos, i-consolidate ng DBM, magiging National Expenditure Plan, isusumiti sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing, magkakaroon ng plenary hearing. Sa Senado, gano'n na naman. Committee hearing, plenary, tapos aprobahan. Tapos nagkakaroon ng BICAM. Nangyayari ang karamihan ng mga kaduda-dudang tinatawag na insertions. Singit. Kaya nga po insertions kasi wala siya doon sa National Expenditure Plan. Pero itong mga insertions, hindi lang po pwede mangyari yan sa BICAM. Nangyayari din po yan sa period of amendment kapag tinatalakay na ang budget sa floor, sa plenary. Ako po talaga dati, anong ako'y kongresista, napansin ko na meron talagang pork barrel ang sekretary ng DPWH na talagang ginagamit niya yan para pamigay. Ibig sabihin mga karabin natin, legal ba?
Nako. Legal po pala itong pagsisingit ng budget. Kasi tinatawag, 'di ba, sa BICAM, sabi ni ni Attorney Harry Roque, no, may tinatawag na insertion, no, yung mga nakalimutang pwedeng isingit. Nako, legal pala ito. Kung ganun. Ha? Pero bakit hindi alam ng Senado? Guys, sa mga congressman at senador, pag humingi ng projects, inisa-isa ko yan, kaya pinatahimik nila ako, no? Pero anyway, kapag yan naman po ay nagkaroon ng institutional amendment na tinatawag, ibig sabihin, yung isang departamento ay humingi ng mas malaking pondo at yung isa namang departamento ay pumapayag na bawasan sila, wala pong problema dyan. Pero ang problema talaga dyan sa period of amendment na yan, yung mga individual amendment, dyan po pumapasok yung mga personal interest ng mga kongresista at pati na rin mga senador. Kaya talaga naman kung maski hindi na pag-aaralan ng proyekto dahil hindi dumaan sa budget call, hindi dumaan sa regional development councils, yun po yung mga pinagdadaanan bago gumawa ng budget ang DBM, naisisingit. Pero ang malupit po dito sa bicameral conference, unang-una, hindi po yan nakaka-participate ang buong Kongreso. 12-12 lang po yan galing sa Kamara at 12 galing sa Senado. Pangalawa, yan po yung executive session. Wala po yan transcripts at walang po pwedeng kahit sino na nasa loob ng BICAM room kung hindi ang mga miyembro lamang ng bicameral committee ng parehong kapulungan ng Kongreso. At pangatlo, wala rin yang transcript. So, hindi mo alam kung ano nangyari. So, dyan po talaga, pag nagkaroon ng insertion, abay, hindi mo malalaman minsan talaga na nangyari yan. Now, anong malupit dito sa akat na ito? Abay, hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Now, paano nangyari yun? Well, unang-una, obviously, no, sa crime po ng falsification, kung sino nakinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino nakinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba nakinabang? Walang iba kundi si Mr. Espeker. Dahil tignan nyo, nakasulat dito sa notes. Yari ka. Natin yung notes, ha? Kasi nga po, wala yan sa budget talaga, no? Bigla na lang lumabas. At saka, dyan lang po yan sa notes. O, lakihan natin itong nasa yellow. Yan. O, lakihan natin. O, basta ang nakasulat po dito na 26.7 billion ay pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines, pero ito po ay subject din sa approval ng Espeker. Can you imagine? Can you imagine? Dalawang kapulungan ng Kongreso and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the Espeker. Kung ikaw ay halod ng bayan na merong 16 million votes bilang isang senador, pupunta ka ba kay Espeker para humingi? Isa pa po yan, mga karubi natin, no? Bakit ba talaga, ano ba talagang powerful, napaka makapangyarihan po talaga ni Speaker, oh? Biruin mo, ha? Appointed lang po siya. Diba, ina-appoint lang yata, ay tama, di ba? Ina-appoint lang ang pagiging Speaker. Or, tama yung sinasabi ni, ni Attorney Harry Roque. Mas marami pong bumoto, di ba? Sa mga senador. Pero bakit dito sa budget na 26.7 billion? Si speaker lang po ang pwedeng makapagdesisyon kung kailan po ito i-release. Siyempre, pag ikaw, di ba, 26.7 billion. Ano, i-release ko na ba? Ito, opinion lang po ito, ha? Ano, i-release na ba ito? Ilang porsyento? Palagay niyo po ba may porsyento dyan ng ating ha? Ayan, tanong lang po yan, mga karibi natin. Diba? Kasi, isbiruin mo, siya lang talaga ang pwedeng makapagbukas. Diba? Siya lang ang may susi dyan sa 26.7 billion. Napakalaki po yan, mga karibi natin, at pera ng taong bayan po yan. Gagamitin, Saan gagamitin? Dito sa pagpapapirma ng People's Initiative siguro, mga karibi natin, kasi diba? May mga ebidensya na po
sablay po kasi yung ano nila eh. Yung pirma, 'di ba? Yung pirma. Oh. Kaya dito na naman po, may bago. Bagong pautot para dito sa People's Initiative na ito. Ayuda, pero pipirma ka. Nako talaga, ibang klase po talaga sa speaker, ano mga karibin natin, ha? Ano po ang inyong masasabi kay Speaker Romualdez? Tama po ba yung sinasabi ni Atty. Harry Roque na ang kakapal ng mga mukha ninyo? Pera ng taong bayan, ha? Suga pa sa pondo ng taong bayan, nako. Yan po ang sabi ni Speaker Romualdez. Well, lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang opinyon. Yan na naman po ang inyong opinyon, reaksyon, i-comment na po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman sa balitang ito. Right? Kung bago ka pa lang at dito po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Balita News TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.